Magandang hapon po. Hindi padala kundi mga droga ang laman ng mga kaduda-dudang balikbayan box na sinumbong sa mga otoridad. Ang halaga niyan tinatayang nasa 30 milyong piso. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Umupo sa tabi ng dalawang balikbayan box ang drug-sniffing dog na ito ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG. Senyales na hindi damit, delata o mga laruan ang laman ng mga kahon. Nang buksan, tumambad ang mahigit 20,000 gramo ng high-grade marijuana. Ayon sa PDEG, galing Ontario, Canada ang mga kahon na dumating sa bansa ngayong buwan. Pero ayon sa forwarding company na tumanggap sa mga bagahe, may red flag yung bagahe na na-receive nila and unclean. Matapang daw ang amoy na nanggaling sa mga padala, kaya nagduda na sila at tumawag sa mga otoridad. Sinamantala raw ng grupo ang Christmas rush at pagdagsa ng balikbayan boxes para mailusot ang mga illegal na droga. Medyo nahihirapan na rin yung local market ng kush or cannabis or marijuana kasi mahigpit talaga ang kapulisan natin sa Cordillera region. Kaya nag-outsource sila coming from other countries na madali po din ipasok, especially countries na legalized na or decriminalized na yung use of cannabis or kush. Nasa 30 million pesos ang kabuuang halaga ng kush na naka-address sa di pinangalanang recipient sa Bulacan. Patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. May isa nang namatay dahil sa paputok bago pa ang salubong sa 2025 at nadagdagan pa ang mga napuruhan. Nag-inspeksyon din ang mga otoridad ngayong huling long weekend sa Bocaue, Bulacan. At nakatutok doon live si Jonathan Andal. Jonathan? Pia, sinturon ni Judas ang nakapatay sa isang lolo sa Nueva Ecija. Ang tama niya, sa hita at mata. Iniulat ngayon ng Department of Health na dahil sa sinturon ni Judas, isang lolong 78 years old sa Central Luzon ang nasawi. December 22, na itakbo naman kagad sa ospital. Ngunit 5 days later, December 27, namatay siya dun sa kanyang injuries at meron na ring complications. Yung immediate cause of death is infection. Batay sa investigasyon ng pulisya, sinabi ng misis ng biktima na habang nag-aayos ang asawa ng lumang stocks ng mga paputok sa kanilang likod bahay, nagbilad ito ng mga pulbura sa araw hanggang sumabog ito. Ang naturang senior citizen ang unang casualty ng paputok ngayong salubong 2025. Umakyat na rin sa 125 ang mga nabiktima ng paputok sa nakalipas lang na isang linggo. Mas mataas kumpara sa parehong panahon noong 2023. Karamihan sa mga biktima 19 years old pababa at mga lalaki. Karamihan sa mga kaso dahil sa illegal na paputok, nangunguna ang Boga, 5-star at Piccolo. Nasa top 5 din ang Quitis na legal. Ang sinturon ni Judas na nakadali sa senior citizen, legal sabi ng Bureau of Fire Protection. Pero gate ng mga otoridad, mapaligal man o illegal, ang lahat ng paputok ay nakamamatay. Parang ang mga paputok, bomba pa rin yan. Advocacy din namin na total ban na itong paputok. kanina ininspeksyon ng BFP ang mga tindahan ng paputok sa Bocaue, Bulacan, ang fireworks capital of the Philippines. Namigay sila ng flyers tungkol sa safety tips sa paputok. Ipinakita rin nila ang mga itsura ng mga ipinagbabawal na paputok. Ayon sa grupo ng mga manufacturer ng paputok, may mga gumagawa pa rin ngayon ng illegal na paputok at ibinebenta online. Yun po yung kalaban namin. Sila po yung sumisira sa aming sektor. Si Fea na mula Laguna, pailaw na lang ang binili at hindi na mga paputok. Ayaw na po namin ang mga malalakas mong paputok. Kasi? Natatakot po kami, baka kami maputulan ng daliri. Pia, kung mababasa mo, nakalagay dito, no smoking. Pero bukod sa sigarilyo, bawal din po ritong mag-vape, sabi ng BFP at ng mga nagtitinda. Sa ngayon po, may mga stocks pa ng paputok dito sa Bocaue, Bulacan, pero nagtaas na po ng presyo dahil sa demand. At sabi ng mga nagtitinda, posible pa magtaas ng presyo hanggang sa katapusan. Yung munang latest mula rito sa Bocaue, Bulacan, balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jonathan Andal. Parehong nahulog sa bangin ng SUV at delivery truck na nagkabanggaan sa San Luis, Aurora. 5 ang sugatan na pinagtulungang maiakyat mula sa bangin. Sa Piat, Cagayan naman, isang kotse ang nahulog sa bangin na may tubig para sa irigasyon. Sinagip ng mga rescuer ang 2 sakay nito at naialis na rin ang kotse. Nagkalat naman sa bahagi ng SLEX sa Alabang, Muntinlupa ang mga saging mula sa isang delivery van na sumalpok sa concrete barrier kagabi.
3 ang sugatan, wasak ang van at nadamay ang 3 pang sasakyan. Isang lalaking kalalaya lang sa kulungan ang tinambangan ng riding in tandem sa Tondo, Maynila. Kahit matao sa lugar, walang haba siyang pinagbabaril ng mga salarin batay sa kuha ng CCTV. Nakatakbo pa ang biktima pero kalaunay humandusay. Namatay ang biktima sa ospital. Ayon sa kuya ng biktima, kakalaya lang ng kapatid nito Oktubre matapos makulong dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Patuloy ang backtracking ng mga otoridad para matukoy ang mga suspect. Hindi lang ang mga napuputukan ang binabantayan ng Health Department, kundi pati yung mga hikain at yung mga magkakasakit dahil sa polusyon mula sa mga paputok. Ang mga pag-iingat na pwedeng gawin, alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Paglipas ng mga nagagandang fireworks display at iba pang pailaw at paputok ng bagong taon, makapal na usok ang bumabalot sa kapaligiran. Sa report ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau noong January 1, 2022, lumagpas sa safe standards ang air pollution level sa Marikina at Maynila. Ang usok mula sa mga paputok ang isa raw sa dahilan kaya halos taon-taon na lang nagkakasakit si Tertan kung kailan pa naman bagong taon. Una, akala ko parang may mild sore throat ako, tapos nagiging ubo na siya. Yan. Tapos hanggang sa hirap na ako huminga, sisipunin na rin ako. Kaya naghahanda na siya sa pagsalubong sa bagong taon. So, magsasara na lang ako ng bintana, tapos nagsastock ako ng mga ganito, yung mga N95 masks. Ayon sa Department of Health, nasa 46 na ang naitala nilang kaso ng bronchial asthma at acute exacerbation sa mga Sentinel hospitals nationwide. Ito yung mga healthcare facility na makikita sa mga lugar na may mas mataas na risk ang populasyon. Sa ngayon raw, mababa pa ang bilang pero naghahanda ng DOH sa mas maraming kaso habang papalapit ang bagong taon. Meron tayong mga kapuso na tawagin na nating hyperreactive yung airways. Maaaring wala silang hika mismo, hindi sila diagnosed, pero madali silang magkaroon ng irritation, madaling ubuhin. Payo ng DOH ngayon pa lang magtabi na ng mga mask gaya nitong N95. Pwede rin kayong gumamit ng mga medical mask gaya nito, doblehin nyo lang. Kung wala naman yan sa budget, pwede rin maghanap ng malinis na tela gaya nito, basain lang ng konti para hindi basta-basta pasukin ng usok. Kung kayo po ay pamilya na merong hika o kaya merong matanda, manong yung pong kwarto kung nasaan yung pasyente, wag na ho nating buksan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Isang bagong silang na sanggol ang nakita sa taniman malapit sa riles ng tren sa Ragay, Camarines Sur. Kinuha ng mga tauhan ng barangay ang baby girl na iniwan sa gitna ng ulan. Nasa pangangalaga na siya ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Ragay. Iniimbestigahan na kung sino ang nag-abandona sa sanggol. Huling long holiday weekend na ng 2024 at ang iba, biyaheng Tagaytay. Pero sulit nga bang bumiyahe roon? Alamin sa live na pagtutok ni Jamie Santos. Jamie? Pia, pwedeng samantalahin ang pagbiyahe ngayong Sabado dahil hindi tulad ng inaasahan, maluwag ang South Luzon Expressway. Pero pagdating ng silang Cavite to Tagaytay, makakaranas po ng pagbigat sa daloy ng trapiko. Nang bagtasin namin ang South Luzon Expressway ngayong hapon, mabilis ang takbo ng mga sasakyan sa Susana Heights. Bahagyang babagal pagdating ng San Pedro pero paglagpas niyan, light to moderate na muli ang traffic. Nagkaka-build up lang sa toll plaza tulad sa Mamplasan exit. May ilang sasakyan din na pila sa mga RFID installation area pero smooth na muli ang biyahe sa Calax. Muli lang makakaranas ng traffic pagdating sa looban tulad sa may barangay Puting Kahoy, Silang Cavite at sa Tartaria bago makarating ng Tagaytay. May ilang motorista rin kasi ang humihinto sa gilid ng kalsada para mamili ng prutas, tulad ng grupong inabutan namin na mula pa sa Pampanga. Alas 4 daw ng madaling araw sila umalis ng Pampanga pa Tagaytay. Inaasahan daw ng Tagaytay City Tourism Council na aabot ang mahigit 300,000 ang mga tutungo sa Tagaytay ngayong long weekend, lalo na raw pag nagtuloy-tuloy na maganda ang panahon. Nagkaka-build up lang naman sa Tagaytay sa mga papasok ng kainan at pasyalan. May mga nakadeploy namang traffic enforcer na umaalalay sa mga motorista.
Padre Pio, then tumuloy po kami ng Batangas. Meron din traffic pero hindi masyado. Pia, para sa mas maayos at masayang paglalakbay, ngayong long holiday weekend, tiyakin pong may laman o may load ang inyong mga RFID at tiyaking nasa kondisyon ang inyong mga sasakyan at driver para sa ligtas na paglalakbay. At yan ang latest mula rito sa Tagaytay. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, JB Santos. Patuloy ang digital dominance ng GMA Network ngayong taon. Batayan sa datos ng online traffic analytics platforms na Tubular Labs at SimilarWeb. Number 1 ang lahat ng creator properties ng GMA sa Facebook, YouTube at TikTok. Batay sa datos ng Tubular Labs nitong January to November 2024. Umabot sa 40 billion ang video views ng mga ito, habang sa Tubular Leaderboard worldwide ranking sa entertainment and media category, GMA Network ang highest ranking media company sa Southeast Asia at nasa 19th spot sa buong mundo. Sa datos naman ng analytics firm na SimilarWeb, nanguna rin ang GMAnetwork.com mula January hanggang November 2024 na nagtala ng mahigit 249 million page views. GMAnetwork.com din ang number 1 local news and media publisher sa top websites country ranking ng SimilarWeb nitong November. Social media ang top traffic source para sa parehong GMA News Online at GMA Entertainment mula June 1 hanggang December 15. Sa pagsabay sa mga bagong teknolohiya, patuloy na magbibigay ang GMA Network ng dekalidad na content para sa mga taga-subaybay. Buhay na naman ang paniniwala ng mga Pinoy sa mga lucky charm tuwing bagong taon at sa paparating na Year of the Wooden Snake. Pero may komento riyan ang Simbahang Katolika. Nakatutok si Katrina Son. Sa ilang Pinoy, gaya ni Gillette na mula pa Batangas, tradisyon na ang pagbili ng Lucky Charms tuwing sasalubungin ng bagong taon. Kaya heto't nasa Binondo siya. Nakaugalian na din po natin ang paniniwala ng ganyan sa mga pungsoy, pampaswerte tuwing lalo na't bagong taon. Year of the Wooden Snake ang 2025. Ano naman kaya ang Lucky Charm para rito? For 2025, ang iingatan natin ay yung health natin. Because the illness star nasa center of the house or center of the store or center ng ano. So, kailangan natin itong holo. Yes, or holy gourd. May gold bill at lucky snake coin na inilalagay sa wallet para mas magaan daw ang pasok ng pera. At syempre, para naman sa mga naghahanap ng pag-ibig ngayong pagpasok ng bagong taon, may sagot dyan. Meron daw itong nine-tailed fox. Natutulong daw sa inyo na makahanap ng pag-ibig. Huwag din daw kalimutan maglagay ng prosperity basket sa mesa sa medianoche. Pinupuno siya ng bigas. So what we call this is the prosperity money bowl. So meron din kaming tinatawag na angpao na may snake na figure. We also have the turtle for longevity. Of course, the pinya para parating pumapasok ang swerte. Mabili rin ang mga red bean po na dapat daw gamitin na pamunas pagkatapos maligo sa unang araw ng taon. Pantaboy malas din daw kasi ito. Kung di ka naman ipinanganak sa Year of the Snake, nariyan ang Tai Sui of Feng Shui God of the Year card. It will attract more blessings and prosperity. Guidance sa amin. May paalala naman ang simbahan ukol sa pagbili ng mga lucky charms. Kung punto de vista ng simbahan, hindi naman natin ina-allow at ini-encourage yung pagbibili ng lucky charm. Ang makakatulong talaga sa atin para makamtan man natin kung ano man ang mga mithiin natin para sa buhay, walang iba kundi ang Diyos. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Viral po kamakailan ang pag-uga ng tulay sa pagitan ng Biliran at Leyte. Bakit ito tila umaalon at ligtas pa kayang daanan? Kuya Kim, ano na? Tatawid ka pa ba kung ang tulay na iyong dapat nadadaanan is tulang umaalon? Ito ang pangamban sa Biliran Bridge. Na-videohan kasi sa linggong ito ang di pangkaraniwang pag-uga ng nasabing tulay. Ayon sa Biliran District Engineering Office,
Normal naman daw sa mga steel bridge gaya ng Biliran Bridge na umuga o gumalaw. It has internal or external forces like for example, yung wind at saka yung mga moving loads natin. Pag fix yan, ang mangyari, magkakrak yung ating mga simento. Pero matapos ang sinagawa nilang inspeksyon, may mga bridge component tayo na nagkaroon ng corrosion at saka yung tinatawag natin ng mga joint or mga bolt na naging naglusen dahil din sa mga moving loads. Ang tanong, ligtas nga bang tawiran ang mistulang umaalong tulay? Kuya Kim, ano na? Ang pinakaunang mga tulay sa kasaysayan, gawa sa mga natural na struktura, gaya ng mga malalaking bato o natumbang kahoy. Pero ang pinakaunang mga tala ng paggawa ng mga tulay ay maaring itrace sa Babylon noong pang 4000 BC. Ang tinuturing naman na pinakaunang tulay na nakatindig sa hanggang ngayon, ang Kazarma Bridge o Arkadiko Bridge sa Greece na ginawa pa noong 1300 BC. Samantala, matapos ang sinagawang inspeksyon sa Biliran Bridge, safe yung bridge natin sa mga dumadaan ng mga tao na mga hanggang 5 tons lang muna. Yung ating mga heavy vehicles, they are not allowed to pass muna sa bridge. At para pansamantalang makatawid ang mga sasakyan na higit 5 tonelada ang bigat habang inaayos ang tulay, lahat ng mga heavy equipment isinakay sa barge papunta sa kabila. Ito po si Kuya Kim, matsagot ko kayo, 24 oras. Historic ang panalo sa 50th Metro Manila Film Festival ng pelikulang Green Bones. 2 sunod na taon kasing Best Picture ang mga obra ng GMA Pictures. Yan at iba pang parangal na nakuha nito. Alamin sa aking chika. Ang una at pinakamahusay na pelikula ay Green Bones. Sa 10 pelikulang tampok sa 50th Metro Manila Film Festival, umangat ang Green Bones. To make a film, it takes blood, sweat, and tears and resources. And talagang, we really risk it all because we want to tell a story. And I hope that people listen to all these wonderful, outstanding stories. Back-to-back win ito para sa GMA Pictures, lalo't Best Picture noong 2023 ang kanilang entry na Firefly. This is historic for us. This is a very big thing for GMA Pictures. It was really our aim to bring back the glory of the film. At ang pinakamahusay na aktor, Best Actor ang bida ng Green Bones na si Dennis Trillo. Napaka-special ng gabi na to para sa proyekto namin. Hindi namin nakalain na makukuha namin to at yung mga iba pang mga importanteng awards. Best Supporting Actor naman, si Ruru Madrid para din sa kanyang pagganap sa Green Bones. Buong buhay ko, lagi po underdog. Lagi akong talo, na-underestimate. Kaya pala siya nangyayari sa akin para pag dumating yung araw na ibibigay na sa akin yung kapalit nun, katulad po nito, hindi ko po iti-take for granted lahat ng yun. Nagpasalamat si Ruru sa mga sumuporta sa kanya, kabilang ang kanyang girlfriend na si Bianca Umali. Best Child Performer naman, si Shena Stevens. Wow! Ang puso ko naggaganito na eh. Pero masaya po yung puso ko. Una po, kay Papa God. I love you. At thank you sa tiwala niyo sa akin. Sa Green Bones din iginawad ang Best Cinematography para kay Neil Daza at Best Screenplay naman para kina National Artist Ricky Lee at Anja Atienza. Wagi namang Best Actress si Judy Ann Santos at Best Supporting Actress si Kaki Teodoro. Congratulations, Green Bones. Mga kapuso, 4 na tulog na lang, 2025 na. Mga kapuso, huwag kayong bibitiw. Susunod na po ang GMA Integrated News Year-End Report.
At yan po ang mga balita ngayong huling Sabado ng 2024 para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras